Welder si Arlene Gonzalez. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa itinatayong hotel sa Parañaque. Kasi po, ang akala namin dati yung mga welder is panglalaki lang, mahirap na trabaho, di nila kaya. Ngayon, nung trinay namin siya, kayang-kaya naman pala niya. Bago naging welder, janitress si Arlene sa Makati. Pinayuhan siya ng kapatid na mag-aral sa TESDA. Una po, hindi ko po expect na welder. Ang hinanap ko lang po kung ano po yung mga skilled po nila na available. So yung isang skilled po na hinahanap ko is full na po. Tinanong po ako kung kaya ko pong mag-welding. Sabi ko, isusubukan ko po kasi hindi naman po siguro mahirap na itry kung nasa isa puso yung mga trabaho po. 6 na buwang nagsanay si Arlene ng welding sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Nung actual na po, sabi po ng trainer namin, kung gusto nyo, kung hindi nyo kaya o something magsabi lang po kasi hindi po biro kasi minsan may hinihimatay sa sobrang init po kasi talaga ng welding. Tumatakbo po sa isip ko is kakayanin ko po yun kahit mahirap kasi siguro yun na po yung magiging future ko. Nagsisimula nang dumami ang mga babaeng nagtatapos sa kursong ito. Noong 2014, mahigit sa 2,000 lang. Mahigit 5,000 na ito noong 2015. Marami-rami din ang nakakatapos mag-aral kasi nakita nila na pwede pala nilang gawin yon. Kaya naman pala nilang aralin din at magkaroon ng ganong skills. At kaya rin pala nilang magtrabaho sa ganong klaseng occupation na hindi dati nila ginagawa. Iba kasi ang mga lalaki ang kadalasan na tatanggap sa ganong klaseng trabaho. Pero this time, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Nang makatapos sa TESDA si Arlene, hindi siya agad tinanggap sa trabaho. Nung una po kasi ay babae, sabi po nila. Tapos galing TESDA. Yun po yung unang po nila. Tapos pinapasok po kami sa office nga po, kila sir po, sa project manager po, sa mga construction manager, sila pong tatlo, mga boss po namin. Ayun po, nung in-interview po kami kung kaya po ba naming mag-welding kasi hindi daw po biro-biro yung trabahong ganun. Sabi po namin, kung mamarapatin po ninyo, bibigay po namin yung best po namin, mapakita lang po sa inyo na kaya din po namin na magtrabaho ng mga gawaing panlalaki. Binigyan sila ng probationary period para tingnan kung kaya nila ang trabaho. Nung una po, may doubt po ako na kunin po siya as maging welder. Kasi nga babae. Nung trinay namin, nung nakita naman namin na yung gawa niya, maayos. Tapos nag-improve nung tumagal siya dito. Kaya hinire namin siya na i-keep namin siya dito sa construction na to. 1 taon ng welder si Arlene sa kumpanyang pinapasukan. Pag mag-break na, kasi daanan po ng tao yung malapit po sa fabrication namin. Pag magtatanggal na po kaming mga welding mask, nagugulat na lang po sila na, babae. Tapos po, tinitignan po nila yung mga tira po namin. Sabi niya, hindi lang pala pang lalaki yung welding. Bilib sa trabaho ni Arlene ang kanyang supervisor. Si Miss Arlene po, yung gawa po niya pulido po. Tapos maasahan kung gusto mong matapos ng ganitong oras o kaya araw, tinatapos po niya. Malaki rin ang naitulong ng kanyang trabaho sa kanyang pamilya. Kung dati, halos 7,000 piso ang kanyang sahod kada buwan. Ngayon ay 15,000 piso na ang sahod niya. Ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi po kami po dati, mahirap lang talaga.
Pinursige ko pong kahit mahirap po yung trabaho, ginawa ko kasi ayoko po kasing maranasan ng anak ko yung naranasan ko po na minsan. Sabi ko, minsan kasi nag-give up na rin po ako sa buhay. Sabi ko, paano kaya to kung hindi ko gagawin? Para kay Arlene, hindi limitado ang trabahong kayang gawin ng babae. Ang babae po hindi lang pang bahay, kundi sa lahat po ng mga trabaho na kaya naman po, basta pagpupursigihin lang po. Tsaka tingin ko po, pantay-pantay na po. Babae at lalaki, wala pong pinipili yung trabaho, basta masipag ka lang po at matyaga.